Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, January 29, 2025. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, patuloy na umiiral at nakakaapekto itong shear line o yung salubungan na malamig na northeast monsoon at mainit na easterlies sa may Visayas at umaabot rin hanggang Palawan. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at isolated thunderstorms. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil dito ay asahan ng malamig na panahon, maulap na kalangitan na may kasamang mahihina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan. Habang easterlies naman o yung mainit na hangin galing sa may karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala pa rin tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa hanggang matapos ang buwan na ito. Ngunit pagsapit ng unang linggo ng Pebrero, ay posibleng may sama ng panahon na mabuo sa timog silangan ng Philippine Area of Responsibility at lalapit ito sa may silangan ng Mindanao at Visayas. Sa ngayon, ang nasabing sama ng panahon ay may mababa hanggang sa katamtaman na tsansa na ito ay mabuo bilang isang bagyo. Base yan sa pinaka-latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng Pag-asa. Paalala lamang po na mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update nating ilalabas at ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, dahil nga sa epekto nitong shear line, asahan ngayong araw sa Visayas at Dinagat Islands ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa nalalabing bahagi pa ng Mindanao ay asahan rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms na dulot naman ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora, ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan na dulot ng northeast monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Palawan area naman ay asahan yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms na dulot ng shear line. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan na dulot ng northeast monsoon. Sa mga kababayan natin, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. At para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela at Aurora. Dulot yan ng northeast monsoon. Payo ng Pag-asa ay huwag munang pumalawad yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nasabing seaboards. Dahil inaasahan pa rin yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. Habang banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon naman sa nalalabing seaboards ng ating bansa. So, yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Keep safe, everyone.